Harry Roque. O, meron din sinasabi si Harry Roque, mga bossing, na wala nga daw dyan sa, si Zaldico, wala daw dyan. Pakinggan natin to. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si Presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay Presidente mismo. At ang mga pwede mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa... Meron talagang mga ebidensya na magko-corroborate doon sa sinasabi ni Zaldico. Unang-una, before lumabas si Zaldico, lumabas si Orly Guteza. Mag-isa lang si Orly Guteza. Anong ginawa nila kay Orly Guteza? Kinuha nila. After ni Orly Guteza lumabas na ito si Zaldico, naglabas siya ng mga ilang parts ng kanyang vlog na inaano niya, na dinadirect niya lahat ng ibinibintang sa kanya na hindi niya yung ginawa mag-isa. Ang mali lang kasi kay Zaldico is, sinabi niya na, ako lang ang gumawa, binigay ko sa kanila lahat, wala akong kinita. Yun yung sinasabi niya na alam natin na hindi totoo. Kasi ganyan din yung ginagawa, ganyan din ang ginagawa ngayon ng mga whistle-blower ngayon. Na wala akong kasalanan, wala kaming kasalanan, siya lang. Ganun yung inaano nila eh. Pero alam natin na pagka naglabas ka ng ng nalalaman mo, it's because meron kang partisipasyon doon. So dito kay Zaldico, nilabas niya yung mga partisipasyon. Pero sinasabi niya na wala siyang nakuha. Kalokohan 'yun. Kawatan yan si Zaldico at kasama niya yung dalawa na yan. Doon sa istorya na yun, mas maniniwala tayo. Then after that, eto na, lumabas na yung 18 Marines na tao mismo nito ni Zaldico. Lumabas sila nang hindi naman sinasabi ni Zaldico lumabas sila dahil wala kang Zaldico dito eh. At very consistent yung ebidensya na hawak ng 18 Marines patungkol dito sa iskandalo na ito na hindi tinatouch ng Congress, hindi tinatouch ng Senate because may mga senador at may mga congressman na involved dito. Tapos eto pa, lumabas pa yung mga text messages na nung apo ni Lucas Bersamin na yung batang Bersamin, yung pinakikita doon, yung pera na galing sa flood control napunta sa kampanya nung mga tawag diyan, yung nandoon sa alyansa noong 2025 election. So yung mga yung mabibigat na ebidensya, yun na dapat talagang dinidinig natin eh. Pero kutsang ngayon ang bida si Madriaga na ang tanging ebidensyang meron siya yung painting na mali pa. Gago. Ano pa? Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang na-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, pinag-aralan ko na.
Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang 1 taon dyan, no? Pero Eksperto to, pugante to eh. Eksperto to. Alam niyo yung pasikot-sikot niyan. International law expert. Tapos, ano pa yan? Personal experience yan. Alam niya. Sabi ko nga sa inyo, ako, sinishare ko sa inyo yung sistema dyan sa Europe according dun sa experience ko ng pagta-travel dyan. Ito, siya mismo yan. Kung ano si Zaldico, ganun din siya. Magkaiba lang sila ng kaso. O, pakinggan nyo si Harry Roque. Then, i-weigh ninyo. Sino ba nagsasabi ng totoo? Ito ba si Bongbong o ito si Roque? the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay na-detain na, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. So, yung sinasabi ba nila na within 1 week, within 1 month, makalabas maiuwi si Zaldico dito, lalong-lalo na wala pang red notice? It's automatic naman pala na kapag may mga ganun, inaalok ka ng asylum diyan sa bansa na yan. Mas naniniwala ako kay Harry Roque because sabi ko nga sa inyo, inalam ni Harry Roque ito. Kasi nga, ginagamit niya ito ngayong batas na ito at karapatan na ito, ginagamit niya ngayon para hindi siya pauwiin dito sa Pilipinas eh. Oh, 'di ba? So, I'd say this is more accurate than yung sinasabi ni Bongbong because si Bong unang-una nga sa lahat, hindi pa nga natin alam kung nahuhuli talaga dahil wala namang pinakipuro talk shit lang sila eh. Nagko-collaborate lang yung Malacanang, DILG, yung mga media sa pagsasabi na nahuli na, wala namang ebidensya. O, kaya ito yung sinasabi ni Harry Roque na kung sakaling nahuli, ito yung sistema. Ang tanong, nahuli ba talaga? Ang mangyayari lang po dyan, habang siya pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands. Yes, hinatid ng kakilala ko, yan si Harry Roque doon sa isang asylum center. Yung asylum center na hindi yun kulungan, yung asylum center na yun, libre ka na kain doon. Basta asylum seeker ka, dapat nandoon ka. Nandoon ka lang, dapat di ka umaalis. Ito kasi si Harry Roque. Pasyal ng pasyal to. Nandoon siya, nag-seek siya ng asylum sa Netherlands. Tapos alis siya ng alis, punta siya ng punta sa kung saan-saan. Kaya ngayon hindi ginrant ng Netherlands yung asylum niya kasi nga violate niya yung kanyang terms of asylum. Na habang inaantay mo yung resulta, nandoon ka lang dapat sa asylum center, lalabas ka lang saglit, babalik ka ulit doon. Kasi ka nga dapat pag nandito ka yung may delikado buhay mo, hindi yung pasyal ka ng pasyal. Ito si Harry kasi pasyal na pasyal eh. Siyempre nakikita yun, nagpo-post and all. Niimbestigahan ka kapag kaganyan eh. Ngayon, bumalik siya ng Austria at doon siya ngayon nag-asylum. So, alam niya yung mga yan. And totoo itong sinasabi niya kasi alam ko yan dahil tinanong ko yan sa mga taga-Hague noon eh. Habang kinukuha aking mga biometrics, in-examine ako ng medical na mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siyang humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa na nais siyang patahimikin. Kaya nga po ngayon, pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit?
Kasi si Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr., Marcos Sr. tuloy, ang Marcos Jr., si Marcos Jr., si Bongbong, sa katiwalian. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico, kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan kung wala ang testimonya ni Zaldico. Ngayon, ito yung malaking question mark. Kung ang plano, papatay si Zaldico para hindi na magsalita, bakit pinagkakalat nila na nahuli? Hindi ba dapat mas lalong dapat tahimik lang sila? Sige, targetin nyo. Manahimik lang kayo. Pag na-target nyo, pag nadali ninyo, ilibing nyo na agad yung hindi mahuhukay ng aso. Hindi ba dapat ganun? So, malaking question mark talaga. Hindi ko din sinasabi na hindi talaga ito nahuli. Wala lang kasi talagang ebidensya tsaka wala lang talagang tiwala yung tao sa mga sinasabi ni Bongbong. Kung nahuli ito, okay. Ngayon, si Bongbong, kung wala talaga siyang kinalaman dito sa flood control scandal na to, katulad ng sinasabi ni Zaldico, mabuti na talagang maimbestigahan ito at makita yung mga ebidensya na meron si Zaldico. Kaya nga talagang ang question mark sa akin is, kung talagang katulad ng sinasabi ni Harry Roque, papapatay ito si Zaldico, bakit buhay pa? Hindi kaya? Dalawa kasi. Ito hindi to totoo pero pwedeng, pag-usapan lang to, dalawa yan. Zaldico, si Romualdez at saka si Bongbong. Palagay ko nag-uunahan si Romualdez at saka si Bongbong na mahuli itong si Zaldico. Pwedeng si Bongbong, iniisip niya na si Zaldico, si Romualdez lang talaga ang nag-utos sa kanya ng mga kademonyohan ni Zaldico. Malinis ako, kaya kailangan mahuli ko to si Zaldico at tanggalin ni Zaldico yung pangalan ko. Kasi sigurado ako, magkaibigan yan at saka yan si Romualdez, yan ang mag-aso yan, dalawa na yan. Malamang sa malamang, ako lang ang pumirma pero ang talagang arkitekto ng pagnanakaw, itong si Romualdez talaga. Kaya kailangan mahuli ko to. On the other hand, si Romualdez, bilang alam niya sa sarili niya na wala siyang takas dito kay Zaldico kapag nahuli niya. Kapag nahuli si Zaldico at nakauwi ng Pilipinas at nag-testify, kaya meron ding tao, si Romualdez, na pinapa-hunting ito si Zaldico. Baka yun yung mga gustong pumatay kay Zaldico. Hindi ko sinasabing totoo to pwedeng ito yung istorya. Nag-uunahan yung magpinsan dahil either bumagsak tayong dalawa, madamay tayong dalawa na mastermind, or yung totoong mastermind lang at ako least guilty. Parang kay Bongbong, least guilty ako, ang mastermind si Romualdez. Si Romualdez naman, putsang ina, a dead man cannot talk. So kapag napatay ito si Zaldico, yung idea na si Bongbong Marcos at si Romualdez ang pinuno nito, pag namatay si Zaldico, mananatili na yun yung nasa utak na tao, dalawa silang most guilty dito. Ngayon si Bongbong kumikilos siya para makuha si Zaldico kasi alam niya na may pananagutan man siya dito sa skandalo na ito, alam niya least guilty siya. Bakit? Pumirma lang siya Pumirma lang siya. Ang talagang arkitekto, nagbigay ng utos, kumuha ng pera, nag-allocate ng mga budget, si Martin Romualdez ang merong dyan. So, pag ako nakakuha kay Zaldico, si Bongbong ang nakakuha kay Zaldico, may chances na ma-clear ko yung pangalan ko, maging least guilty ako versus ako yung mastermind. Kasi lumalabas siya ang mastermind dahil siyang pumirma, siyang presidente. Ngayon, nakikipag-unahan din ito si Romualdez kasi pag nakuha niya si Zaldico, hindi naman maiki-clear ni Zaldico si Romualdez, never. Malabong-malabo na ma-clear niya si Romualdez. Ang gagawin ni Romualdez, pananatilihin na lang natin na nasa isip yung haka-haka na yan. Mas mabuti ng haka-haka lang kaysa mapatunayan na talagang may kasalanan ako. Kaya ipapatay ko na ito si Zaldico para hindi na magsalita, haka-haka na lang versus pag nahuli ito ni BBM, maililigtas niya yung sarili niya, maididiin ako. Hindi ba? Pwedeng ganun Hindi yan totoo Ano lang yan, spekulasyon lang yan. Oo, pwedeng hindi totoo yan, pwedeng hindi totoo. Malamang sa hindi totoo talaga yan. Pero yun yung dyan. Nagkokompetensya na itong magpinsan na ito dito kay Zaldico. Again, kay Bongbong, pag nahuli niya si Zaldico, mapapatunayan na least guilty siya. Guilty rin siya, pero least guilty. Pero itong si Romualdez, pag naunahan siya ni BBM, yari na. Siya talaga ang guilty person dito, si Romualdez, kaya nga nangangayayat na yan. Kita mo naman yung manipulasyon na ginawa nila dyan sa Congress. Pucha, yung asawa, yung anak. Tapos meron pang ilan ang congressman ng pamilya nila diyan. Ilan ang congressman ng party list nila diyan, 'di ba? Ganon katindi yung manipulasyon nitong nila Romualdez diyan sa Kongreso. Kaya yun yung si Sandro Marcos naman, hindi mo talaga mapipinpoint na siya ang mastermind Nakinabang siya, syempre, anak siya ng presidente, pero hindi siyang mastermind.
Ang pinag-uusapan dito, sino yung mastermind eh. O, ang mastermind dito sa ngayon, dalawa. Si Romualdez at saka si Bongbong. Pag nahuli ni Bongbong, si Zaldico, pwedeng sabihin ni Zaldico na si Romualdez lang talaga yung may kasalanan. Si Bongbong, pumirma lang. So, is guilty si Bongbong. Si Romualdez ang may kasalanan. Yun ang problema. Ngayon, si Romualdez, pag nahuli niya si Zaldico, pinatay niya, yung haka-haka ng mga Pilipino na silang dalawa lang, yung may kinalaman dito, haka-haka na lang yun, hindi na yung mapapatunayan ever. Yan yung mga possible scenarios. But either way, yung magpinsan na yan, si Romualdez at yan si Bongbong, either way, may kinalaman yan dito sa flood control scandal na ito. Yun yung hindi natin pwedeng kalimutan. Yung kinalaman nila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Whether least guilty ka, most guilty ka, guilty ka. Mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Tandaan natin, ang in-expose niya, korupsyon, hindi lang ni Marcos sa Jr. dun sa 100 billion, kundi yung smuggling. Smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Lady Di Umano at ng kapatid ni First Lady Di Umano. So Zaldico, kung nasan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Zaldico, kung nasan ka man, kontakin mo si Harry Roque, mag-collab kayo. Mag-collab kayong dalawa para maganda ang mga expose ninyo, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.